Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to ay mula kay What's Up Pinas. So, meron itong pamagat na Robin nagdrama sa Senate hearing. So, yan yung panonorin natin, men, kasi ito talaga yung pinaka-iniintay ko eh. Diba? Gusto ko kasi makita yung number one senador, diba? About sa opinion niya sa usaping ito sa pagkakaaris ni FPRRD. Tapos syempre alam naman natin number one senator siya. And then excited talaga ako dito, men, kasi syempre ito yung tamang time, right time na maipakita din natin sa taong bayan kung bakit hindi tayo dapat bumoto ng mga artista lang na hindi nila alam yung pagiging senador. So, yan yung panonorin natin. So, again, yung video to ay mula kay What's Up Pinas. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. Sa mga kanoisin, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, napabagat ng video ito. Robin nagdrama sa Senate hearing. So, What's Up Pinas, Philippine Noises. Like, comment, share, subscribe. Start. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya magsasalita din daw siya. Sana all nagtsatsaga. Sana lang talaga itong bidyong to hindi niya pagsisisihan na nagsalita siya, no? Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya Baka makasama pa. Okay lang. Hala, bakit niyo binigyan ng mic yan? Sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi Lalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. May notes Bismillahirrahmanirrahim. pa. Wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po ako kasi may press con. Kailangan po akong makaalis agad. Gusto ko Sana umalis ka na lang. Iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, alam Kung namin. pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, Pagsuporta ni Senator Amy, di ba dapat ang sabihin mo, itong pagpunta ko dito, wala lang. Gusto ko lang malaman yung katotohanan. Hindi yung pagsuporta kay Senator Amy. Bakit si Senator Amy yung susuportahan mo? In the first place, sabi niyo naman, that's for, in aid of legislation. Diba? So, bakit si Amy? Di ba dapat yung pagiging senador, pumunta ako dito kasi senador ako? Di ba? Dapat ganun. sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po. Ang lalim. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Okay. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang Okay. nangyari? So, si Apolacay, Kodos kay Apolacay. Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista, Sunod. si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay? Bakit dadalhin sa dahig? Meron nga ICC warrant. And then, meron nga mga family ng victim ng EJK na nag-file doon sa ICC. Diba? Which is, yung mga na-file na yon nung time na hindi pa tayo umalis sa ICC. Yung explanation doon. Diba? Inabuhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang transport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po Well, sad naman talaga kung isipin mo na kapwa Pilipino natin doon mapaparusahan sa ibang bansa. Pero, ewan ko, why not? Consequences na lang yan. Diba? Na parang yung taong yan, sobrang daming na biktima, sobrang dami na family na victim. Diba? Na parang, yun na yung some kind part of karma niya. Or ewan ko kung karma ba talaga yung tawag dyan. Or karma na ba yan ni FPRRD? Diba? Kasi kung makikita nyo si FPRRD, parang wala naman siyang paki sa sa mga victim ng EJK dati. Diba? Kasi nga sinimulan niya nga yung war on drugs, diba? Inano-ano niya pa yung human rights. Tapos ngayon malaman-laman natin
Wait lang, may helicopter. Sinong sakay niyan? Tapos ngayon, malaman-laman natin na ano pala, si F... Wait lang, na-mental block tuloy ako sa helicopter ah. Sana ba ako? Tapos ngayon, malaman-laman natin na si FPRD pala, gusto niya dito sa Pilipinas, madedo, hindi doon sa ibang bansa. So, alam niyo yung tipong ganyan na what if, di ba? Ipaparana sa kanya yung bagay na ayaw niya naman. Bilang payment doon sa mga pinagagawa niya or balik. Di ba? Senator Tanong talaga. ko, bilang ako po'y dating rebelde, hindi ko Hello? naman po yan pinagkakaila. Okay, talong. Tanong ng dating rebelde. Dating rebelde pala to. Okay. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherland. Alam naman po Di mo natin, kahit talaga. yung tanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na Kasama si Joma. Actually, ang gulo-gulo. dinala natin doon ng dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na Tawa ako doon sa pusa eh. Huh? Pati yung pusa hindi nakakaintindi or nalilito kay Senator hindi ko yan Robin eh. dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ng dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong Tapos, na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo. ibang usapan naman kasi yan, Senator Robin. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na porket abroad is hate na natin or whatsoever. So parang ano lang yan kung sasabihin mo na yung mga ano natin galing sa abroad. Ano yung mga OFW natin na pinapadala natin dun sa ibang bansa? Yung mga abroad din yun. Diba? Yung mga remittance nila dito, yung mga naibibigay ng mga OFW sa bansa natin, galing sa abroad yun. So parang hindi na lang natin tatanggapin yun kasi ayaw natin or may some kind tayo sa abroad. Gulo-gulo. Tsaka yun nga, ICC kasi yan, International Criminal Court, which is dati tayong miyembro. And then may mga kababayan tayo na nagreklamo dun sa ICC. So yun yung pinaka-explanation talaga. Masakit mang isipin, 'di ba? Pero ganyan or ganun na talaga yung nangyari. Sabi mo nga, nawala na tayo magagawa. Consequences na lang siguro yan. Pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang Parang yung sinabi niya, paikot-ikot lang din yun eh. So it means naubos yung oras natin. utang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, Congratulations, General Dore. Congratulations. nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa Wala nga kasing pinipiling edad. Yung batas. Actually, kung iisipin mo nga, mas nga yun eh. Kasi matanda na siya. 'Di ba? Mas grabing consequences. Actually, kung tatanungin mo yung mga family ng victim ng EJK or yung mga EJK mismo, yung mga soul nila. Kung tatanungin mo sila na papipiliin dito sa Pilipinas or doon sa ibang bansa na ayaw ni FPRD na doon siya litisin or doon siya makulong habang buhay. 'Di ba? Mas masaya sila na nandun sa ICC. Mas mas grabe kasi yung satisfaction kapag hindi papabor sa tao. 'Di ba? Yung gusto niya or yung hinihingi niya, yung nangyari sa kanya. Naintindihan niyo rin ba ako? Basta something like that. matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging... Tama naman. Given in fact naman talaga yun. Di naman talaga natin mawawala sa... di talaga mawawala sa isip natin yun or
na magpasalamat din tayo sa mga magandang nagawa ni FPRD. Kaya nga dito sa channel ko, may mga nagko-comment, anong magandang nagawa ni FPRD? Hindi natin pwedeng walain yung mga mabubuting nagawa ni FPRD. I-appreciate pa rin natin yon. Yung mga masasama niya namang nagawa, ibang usapan din yon. Ang pangit kasi kung lalahatin na lang natin na hindi naman mabuti yan. Meron siyang ginawang kabutihan. So, iba yung meron siyang ginawang kabutihan at mabuti talaga siya. Buong buo. Di ba? Magkaiba yun. So, di natin pwedeng i-discredit yun. So, sinabi dito ni Senator Robin na may mga nagawa din siyang mabuti. So what? Meron din siyang pananagutan eh. So parang ano lang pala yan. Kaya nga yung mga DDS supporter, grabe ko makapagtanggol dito eh. Like, biruin nyo, kinumintan ba naman ako na, ano naman, kung totoo yung mga kurap-kurap na yan ng mga Duterte, ang importante meron silang nagawang maganda sa bansa. Anak ng titing, ganyan yung reasoning mo. Pwede ba yun? Diba? Katanggap-tanggap ba yun? Di porkit nakagawa ka ng 10, tapos nangurakot ka ng pera, okay na, lusot na yun. Grabing reasoning yun. Konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir, sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang, pati itong ambassador natin. Tapos? Ano po ba talaga ang, ito po ba ang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order. Pinupuwersa ng supporter ni Digong. Mabuti naman at nilinaw nyo na supporter ni Digong, hindi nyo sinasabi na taong bayan. Hindi, ang pangit kasi yung pakinggan na parang, eto nga pinipersa nga kami ng taong bayan na ipakontempt kayo. Kasi kapag taong bayan kasi nilalahat nyo eh. Diba? Meron din namang pabor na hindi ipakontempt si sir. Walang order sa amin na ipakontempt kayo. I move to Wala talaga. Ambassador Lacanilaw. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt tayo, kukontempt kita, boss. Baka ako magsabi na ako hahatak siya. Seryoso? Lacanilaw. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt tayo, kukontempt kita, boss. Ayun. Lumitaw na ngamin. Ito na talaga. Ito na yung pinakasagot talaga sa tanong natin. Na si Senator Robin Padilla hindi talaga siya nagtatrabaho dyan para sa taong bayan, kundi para sa mga Duterte. Isipin nyo yun, men. Kung inutos daw ni FBRRD or ni BP Sara na ipakontempt si Sir, ikukontempt niya. Like, men, top 1 senador ka, ibinuto ka ng taong bayan, diba? Tsaka hindi lang naman mga DDS yung bumoto sa'yo. Merong Pinklawan, merong Dilawan, merong Makaisko, merong Makale, bumoto sa'yo. Hindi lang dote. Kahit ka binuto, diba? Yung mga kabayan kasi natin, diba? Makita lang ng artista, iboboto agad. Feeling ko huli na naman yung boses ko dito. Makakita lang ng artista, is iboboto agad. So dapat naman sana pagsilbihan mo yung buong Kapilipinuhan, hindi lang yung mga Duterte. Sige, sabihin mo na majority ng bumoto sa'yo is mga DDS. Pero paano naman yung mga bumoto sa'yo na ibang tao, di ba? Dapat neutral ka lang, hindi yung pwedeng utusan lang ako ni FPRD at ni BP Saray pa-contempt kaya i-contempt talaga kita. Anak ng titing, nagpakatauhan sa mga Duterte. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw. Sinabi naman pala ni FPRD order sa kanila. Kaya po namin kayo nilirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho. Ginagawa lang pala ng pulis yung trabaho nila eh. So anong Diyos ko?
Ay! Kung anong itinanim ni PRRD sa bansa. Ay, naiyak. Naiyak talaga siya, men. Grabe yung boses niya. Sabi ko nga sa'yo, Senator Robin, magkaiba yung paglaban ni FPRD sa paglaban niya sa komunista at doon sa pananagutan niya sa extrajudicial killings. Magkaiba yun. Hindi mo pwedeng idikit yun. Hindi mo pwedeng linisin yung mga kasalanan ni FPRD doon sa extrajudicial killings gamit yung mga paglaban sa komunista, pag 10 years ng passport, pag 10 years ng driver's license. Kasi ibang usapan yun. Tsaka, trabaho ng presidente yun. Kung iisipin mo, wala dapat utang na loob ang taong bayan sa presidente kasi yung presidente pinili niyang tumakbo tsaka pinapasahuran siya diba? Pinili niyang tumakbo, siya mismo yung tumakbo para pagsilbihan yung taong bayan. Hindi naman siya pinatakbo ng Pilipinas, ikaw tumakbo ka, ikaw yung gusto ko. Hindi naman yung Pilipinas yung nagpatakbo sa kanya, siya yung tumakbo, siya yung lumapit sa trabaho, diba? So pag may mali, papanagutin. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy, 100,000 yung nagawa nitong mabuti ha. Tapos yung isang pagkakamali niya, itsapwera agad. Parang yan din yung yan din yung argument ng mga DDS about doon sa, ibinoto daw si Bibi Sara ng 31 million katao. Tapos, in-impeach lang daw siya ng 215 na congressman. Like, men, yung mga congressman na yun, may mga basihan naman yun, di ba? Paano may mga ebidensya Alam nga namang baliwalain yun. Tsaka yung mga congressman na yun, representative sila ng mga lugar nila. May mga representative sila ng mga lugar-lugar. Di ba? Anak ng teteng, Ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile at isang sinurrender? Iba nga, yung parusa ni FPRD, hindi naman dun sa paglaban sa mga komunistang whatsoever na yan. About nga yan sa extrajudicial killing. Bakit ba kapag ginawa ba ni PBBM yung extrajudicial killing ngayon, hindi nyo ba siya papanagutin? Kayo nga, parang atat na atat kayo sa butas na makikita nyo kay PBBM Under control ng komunista. Diyos ko, nagsalita ka pa. Sana umalis ka na agad Sumingit ka pa. Walang nakuhang mabuti yung taong bayan. So, kayo guys, anong naintindihan nyo yun sa pinagsasabi ni Robin? Senator Robin. Ay nako, 6 minutes pa talaga Sinayang yung 6 minutes natin, so sayangin ko rin yung 20 minutes. Grabe 6 minutes ginawa natin 20 minutes. Iba ka. So yan lang naman mga kanoises. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. And again, that is from Wasap Pinas. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, Senator Robin Padilla. Kita nyo naman kung ano yung pinagsasasabi niya. My goodness na lang talaga. Naubos yung bilib ko dun. Diba? Kala ko pa naman kung anong lalim ng sasabihin So, yun, question naman ni Senator Robin, yung taong bayan. I mean, yung mga nag-send kay FPRD dun sa dahig. Tinatanong niya kung bakit nandun daw sa dahig. Sobrang linaw naman, marami namang ebidensya. So, given in fact naman talaga na yan namin na Pilipino nga si FPRD, Pilipino nga siya. And then, yun, malungkot naman talaga na may Pilipino na doon lilitisin sa ibang bansa. Sobrang lungkot nun. Ang kaibahan kasi yung kay FPRD kasi, kasi yun meron nga siyang ginawa dito sa bansa natin dati. And then, yung mga victims na yun, yung mga pamilya nila, takot sila na dito sa Pilipinas mag-file ng case kasi syempre nga naman nasa kapangyarihan pa sila FPRD, so baka makwitch lang yung kaso. So ang ginawa nila, doon sila pumunta sa ICC. So which is hindi din natin masisisi yung mga family na yun kung gusto lang talaga nila makasiguro kasi sila yung victim di ba?
Sila yung victim, kaya di din natin talaga sila masisisi. So, yung nangyari ngayon kay FBRD, parang consequences na rin talaga yan sa mga pinagagagawa niya para hindi na rin pamarisan ng mga susunod na administrasyon or whatsoever. Diba? So, yun lang naman. So, nakakalungkot yun. Ewan ko kung medyo nagdrama ba si Senator Robin? Pag ganun-ganun na yung boses niya. Hindi naman ganun. Bakit naman ganun? Pag ganun-ganun na, I think nagiging emotional na siya, no? Ang isa lang sa nakapagpaano natin is, sa atin is, yung yung sinabi niya na, sus, kung i-order lang ni FPRRD or ni BP Sara na i-contempt ka, i-contempt kita. Like, men, bakit ka susunod sa utos ni FPRRD? Hindi naman na siya politiko ng bansang Pilipinas. Sige, member siya ng PDP nyo. Pero anong kinalaman ng PDP sa Pilipinas, di ba? Tapos ngayon, gaganyan ka, huhugot ka. Tapos ngayon, parang contradicting to sa sinasabi ni Senator Amy na parang sinabi ni Senator Amy na hindi namin to ginagawa para magpapabango sa DGS. Ginawa namin to kasi gusto lang namin malaman yung katotohanan. Diba? Tapos ikaw, Senator Robin, pupunta ka dyan sa Senado, biglang sasabihin mo, kung iutos lang ni FPRD at ni BP Sara na ipakontempt ka, iko-contempt kita. Like, ganun na lang ba yung contempt para sa inyo? Tapos kapag kayo yung kinontempt, yung mga vlogger nyo yung kinontempt, grabe yung reaction nyo. Sabi-sabi pa kayo na, grabe, ginagamit yung kapangyarihan, makontempt lang. Diba? Mapatahimik lang, iko-contempt, ginagamit yung kapangyarihan para mang-contempt. Tapos itong si Senator Robin, mangko-contempt kapag kautusan ni FPRRD. So, sino ngayon yung nanggagamit ng kapangyarihan para lang mang-contempt? Diba? Kasi ngayon, as a senador, yung function niya, hindi niya iko-contempt daw. Pero kung utusan siya ni FPRRD na ipakontempt, iko-contempt niya. So, sino ngayon yung gumagamit ng kapangyarihan? Umaabuso ng kapangyarihan? Diba? Ay, nako, Senator. So, hanggang dito na lang muna. Kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, what's up, Pinas? Subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Also, partisan na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, Filipinoizy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is out. Uy, ito pala, yung tumbler niya nasa products. Bilhin nyo Aqua Flash. Kaso lang, 1,000 siya. Pero, solid naman lang. So, Filipinoizy is out.